Isang puting gown na puno ng luha. Beatrice, basura ka lang sa buhay ko. Ang huling sampal ni Juan Miguel bago ako iniwan sa altar. Sa sandaling iyon, pumanaw si tatay sa aking mga bisig. Wasak ang puso ko, ngunit sa pait ng kakao, may pangakong pagbangon. Ang dating biktima, magiging reyna. Handa ka na bang makita ang kanilang pagbagsak? Huwag ka nang mag-ilusyon, Beatrice. You're just a poor plantation girl and let's be honest, you were just a temporary fix. Isang malaking pagkakamali na akalain kong sapat na ang ganda mo para pagtakpan ang baho ng lupa sa iyong mga kuko. Isabella is a queen and you? You're just the dirt beneath her expensive shoes. Ang boses ni Juan Miguel ay malamig, matalim, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Bawat salita ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa katinoan ni Beatrice. Sa loob ng silid ng simbahan na puno ng halimuyak ng mga puting rosas, ang mga salitang iyon ang bumasag sa katahimikan ng kanyang pinapangarap na araw. Dahan-dahang ibinaba ni Beatrice ang kanyang kamay mula sa pagkakaayos ng kurbata ni Juan Miguel. Kanina lamang, ang kanyang mga daliri ay puno ng pagmamahal habang tinitingnan ang lalaking akala niya ay magliligtas sa kanya mula sa hirap. Ang suot niyang puting gown na gawa sa pinakamura ngunit pinakamalinis na tela ay bunga ng 3 taon niyang pagtitipid at pagtatrabaho sa ilalim ng nakatirik na araw. Ibinenta niya ang huling piraso ng alahas ng kanyang yumaong ina para lamang maging karapat-dapat sa tabi ng isang lalaking tulad ni Juan Miguel. Ngunit ang lahat ng sakripisyong iyon ay tila naging isang malaking biro sa harap ng katotohanang nakabuyangyang sa screen ng kanyang telepono. Isang video na ipinadala ng isang hindi kilalang numero ilang minuto bago ang seremonya. Doon, nakita niya si Juan Miguel at ang mayamang si Isabella. Sa loob ng isang silid, nagtatawanan habang nilalait ang kanyang pagkatao. Hindi makahinga si Beatrice. Ang hangin sa loob ng katedral ay tila naging libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang baga. Ang kanyang mga kamay, na dati ay sanay sa haplos ng lupa at kakao, ay nagsimulang manginig ng hindi makontrol. Naramdaman niya ang paglamig ng kanyang mga dulo ng daliri at ang paligid ay unti-unting naglalabo. Ang marangyang kandelabra sa kisame ay tila umiikot at ang mundo niya ay dahan-dahang gumuho nang walang ingay. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at marahas na pintig ng sarili niyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. I'm sorry, Beatrice, but business is business. Kailangan ng pamilya ko ang koneksyon ni Isabella. You should have known from the start na hindi tayo talo. Dagdag pa ni Juan Miguel habang inaayos ang kanyang tuxedo na tila wala siyang winasak na buhay. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid. Iniluwan nito ang kanyang ama, si Tatay Mateo. Ang matanda ay nakasuot ng barong na kupas na ang kulay, ngunit maayos na maayos ang pagkakaplansa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan hanggang sa makita niya ang hitsura ng kanyang anak. Anak? Beatrice, ano ang nangyayari? Ang boses ni Tatay Mateo ay puno ng pag-aalala. Lumapit siya at hinawakan ang malamig na kamay ni Beatrice. Ngunit bago pa makasagot ang dalaga, si Juan Miguel ay tumalikod na ng walang lingon-likod. Kasabay nito ang pagpasok ni Isabella na nakasuot ng pulang bestida, may mapanguyam ng ngiti sa mga labi. Let's go, Juan Miguel. Pinaghihintay natin ang mga totoong panauhin sa kabilang hall. Ang huling sulyap ni Juan Miguel kay Beatrice ay puno ng pagkamuhi. Tila ba ang dalaga ay isang basurang kailangang itapon. Nang tuluyan silang lumabas, ang lahat ng tensyon at sakit ay tila sumabog sa loob ng dibdib ni Beatrice. Ngunit hindi ang kanyang boses ang bumasag sa katahimikan, kundi ang mabigat na paghinga ng kanyang ama. Naramdaman ni Beatrice ang biglang paghigpit ng hawak sa kanya ni Tatay Mateo. Ang matanda ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namutla at ang mga labi ay nangingitim. Ang mga mata nito, na dati ay puno ng pag-asa para sa anak,
ay napuno ng takot at pighati. "Tatay!" Ang sigaw ni Beatrice ay sa wakas ay kumawala. Ngunit huli na. Ang pagbagsak ng katawan ni Tatay Mateo sa malamig na semento ng katedral ay hindi naglikha ng malakas na tunog. Ngunit sapat na yon para mawasak ang huling piraso ng kaluluwa ni Beatrice. Habang ang mga kampana ng simbahan ay nagsimulang tumunog para sa susunod na misa, isang misang hindi para sa kanya. Naiwan si Beatrice na nakaluhod sa gitna ng altar. Ang kanyang puting gown ay nadumihan na ng alikabok at luha, habang yakap-yakap ang wala ng buhay na katawan ng tanging taong nagmahal sa kanya ng tapat. Sa labas, naririnig niya ang malakas na tawanan at ang pag-andar ng mamahaling sasakyan ni na Juan Miguel, palayo sa bihag niyang pangarap. Bakit ang pag-ibig na akala ko ay magbibigay ng tamis ay nag-iwan ng lasa ng lason sa aking dila? Bakit sa altar ng Diyos, ang tanging natira sa akin ay ang malamig na yakap ng kamatayan at ang malansang amoy ng pagtataksil? Tumindig ang balahibo ni Beatrice sa gitna ng katahimikan ng katedral. Ang bawat patak ng kanyang luha sa pisngi ng ama ay tila isang sumpa. Isang sumpa na hindi na siya muling luluha para sa isang lalaki. Isang sumpa na ang pait na ito ay magbubunga ng isang bagay na mas matindi pa sa galit. Ngunit sa ngayon, ang tanging nararamdaman niya ay ang huling init ng kamay ni Tatay Mateo na dahan-dahang nawawala, habang ang anino ni Juan Miguel ay tuluyan ng nilamon ng liwanag sa labas ng simbahan. Walang puwang ang awa sa mundong pinapatakbo ng salapi, Beatrice. Huwag mo kaming sisihin kung bakit kailangan ninyong lisanin ang bahay na ito. Isipin mo na lang na tinutulungan ka naming bitawan ang mga alaalang wala namang idinudulot kundi kamalasan. Ang tinig ni Doña Victoria, ang ina ni Juan Miguel, ay parang haplit ng latigo sa gitna ng malamig na umaga. Nakatayo siya sa harap ng maliit na kubo ni na Beatrice, hawak ang isang mamahaling payong upang hindi madampian ng alikabok, habang ang mga tauhan niya ay nagsisimula nang ilabas ang mga lumang kagamitan ni na Beatrice sa kalsada. 3 araw pa lamang ang nakalilipas mula ng ilibing ni Beatrice, si Tatay Mateo. Ang kanyang mga mata ay nananatiling mugto at ang kanyang katawan ay tila isang aninong nawalan na ng bigat. Nakasuot pa rin siya ng itim na damit na luma at kupas, ang tanging tanda ng kanyang pagluluksa. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na bayong na naglalaman ng iilang piraso ng damit at ang lumang talaarawan ng kanyang ama. Ang merienda na dapat sana ay para sa mga nakikiramay ay hindi man lang na-serve dahil wala silang pambili ng kape o tinapay. Ang kabaong ni Tatay Mateo ay ang pinakamura, gawa sa manipis na kahoy na tila bibigay sa bawat hikbi ng hangin. Walang marangyang bulaklak, walang maraming tao. Tanging si Beatrice lamang at ang ilang mga magsasakang nakasama ni Mateo sa bukid ang naghatid sa kanya sa huling hantungan. Doña Victoria, parang awa niyo na. Ang pabulong na pagsusumamo ni Beatrice, ang kanyang boses ay paos, halos hindi lumalabas sa kanyang tuyong lalamunan. Kakalibing lang po ni Tatay, kahit ilang araw lang po, hayaan niyo muna kaming makapag-ayos. Isang matunog na tawa ang isinagot ng matandang babae. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw, tila nangungutya sa kahirapan ni Beatrice. Hayaan, Beatrice, ang lupang kinatatayuan mo ay ibinenta na ng may-ari sa pamilya namin. At ayon sa kontrata, dapat ay bakante na ito kahapon pa. Kung hindi ka naging ambisyosa at pinilit na akitin ang anak ko, baka naging maayos pa ang buhay ng tatay mo. Ikaw ang pumatay sa kanya, Beatrice. Ang kahibangan mo ang nagdala sa kanya. Sa hukay, ang bawat salita ay parang kutsilyong dahan-dahang hinihiwa ang puso ni Beatrice. Ang gaslighting ni Doña Victoria ay tila isang lason na pilit niyang nilulunok. Alam ni Beatrice na hindi siya ang pumatay sa ama. Ngunit ang bigat ng paninisi
ay tila isang malaking bato na nakapatong sa kanyang balikat. Tumingin siya sa paligid. Ang mga kapitbahay na dati ay binibigyan ni Tatay Mateo ng ani ng kanilang gulay ay nakasilip lamang sa kanilang mga bintana. May mga matang puno ng awa, ngunit walang lakas na tumulong. Dahan-dahang lumapit si Beatrice sa kanyang mga gamit na nakatambak na sa gilid ng kalsada. Nakita niya ang isang lumang frame ng larawan nila ni Tatay Mateo. Basag na ang salamin nito dahil sa pagkakahulog ng mga tauhan ni Doña Victoria. Pinulot niya ito at maingat na pinunasan ang dumi sa mukha ng kanyang ama sa larawan. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang matinding lamig na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Isang lamig na hindi nanggagaling sa hangin, kundi sa katotohanang siya ay ganap ng nag-iisa. Tapos na kami rito, Doña Victoria, sabi ni Beatrice habang tumatayo ng tuwid. Sa kabila ng panghihina, may isang kakaibang liwanag ang sumilip sa kanyang mga mata. Hindi na ito luha, kundi ang apoy ng isang desisyong nabuo sa gitna ng kawalan. Maari niyo nang kunin ang lupang ito, ngunit tandaan niyo, ang bawat butil ng alikabok na tinatapakan niyo ngayon ay saksi sa kawalang hiyaan ninyo. Tumalikod si Beatrice at nagsimulang maglakad. Hindi siya lumingon sa kubong naging saksi ng kanyang pagkabata. Bitbit ang kanyang maliit na bayong at ang susi na iniwan ni Tatay Mateo, tinahak niya ang daan patungo sa terminal ng bus. Ang kanyang destinasyon, Davao. Isang lugar na tanging sa mga kwento lang ni Tatay Mateo niya narinig. Isang lupain na ayon sa kanyang ama ay tuyo at malayo. Ngunit doon lamang siya makakahanap ng katahimikan. Habang umaandar ang bus palayo sa kanyang bayan, nakatingin si Beatrice sa bintana. Ang mga luntiang bukid na kanyang kinalakihan ay dahan-dahang naglalaho, pinalitan ng mga gusali at usok. Naramdaman niya ang susi sa loob ng kanyang bulsa. Ang bakal nito ay tila nagbibigay ng init sa kanyang binti. Bakit kailangang mamatay muna ang lahat ng mahalaga sa akin bago ko mahanap ang lakas na lumaban? Sapat na ba ang isang kalawanging susi at isang pusong puno ng pait para itayo ang isang imperyong wawasak sa mga taong umalipusta sa akin? Ang bus ay yumanig sa bawat lubak ng daan, tila sumasabay sa kaba sa dibdib ni Beatrice. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa Davao, ngunit isa lang ang sigurado, ang Beatrice na mahina ay naiwan na sa libingan ng kanyang ama. Ang Beatrice na sakay ng bus na ito ay may dalang isang misyon, ang gawing ginto ang pait na ipinalunok sa kanya ng tadhana. Ang lupang ito ay parang isang pusong matagal nang nakalimutan, tuyo, bitak-bitak, at puno ng mga tinik ng kahapon. Ang bulong na yon ni Beatrice ay nilamon ng mainit at tuyong hangin ng Davao. Nakatayo siya sa gitna ng isang malawak na lupain na puno ng mga patay na damo at mga punong matagal nang hindi dinadalaw ng ulan. Ito ang pamanang iniwan ni Tatay Mateo, isang piraso ng lupa na tila isinumpa ng panahon. Malayo ito sa luntiang bukid ng kanilang bayan at mas malayo pa sa marangyang buhay na ipinangako sa kanya ni Juan Miguel. Dahan-dahang nahak ni Beatrice ang daan, patungo sa isang maliit at barong-barong na kubo sa dulo ng pilapil. Ang bawat hakbang niya ay lumilikha ng mahinang pag-angat ng alikabok na dumidikit sa kanyang pawisang balat. Ang katahimikan sa paligid ay nakabibingi. Tila ba maging ang mga ibon ay natatakot na dumapo sa lugar na ito. Pagpasok niya sa loob ng kubo, ang amoy ng luma at amag ang bumungad sa kanya. Ang sikat ng araw ay sumisilip sa mga butas ng atip na nipa na lumilikha ng mga guhit ng liwanag sa madilim na sahig. Sa isang sulok, sa ilalim ng mga lumang sako ng palay, nakita niya ang isang kahoy na baul. Ito ay gawa sa matigas na nara, may mga ukit na kupas, ngunit bakas pa rin ang ganda. Kinuha ni Beatrice ang kalawanging susi mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang ipinapasok ang bakal sa butas ng kandado. Ang tunog ng mga metal na nagkiskisan ay bumasag sa katahimikan ng silid. Isang matigas na huni
na tila isang daing ng nakaraan bago tuluyang bumukas ang takip ng baul. Hindi ginto o mamahaling alahas ang bumungad sa kanya. Sa halip, nakita niya ang mga supot ng tuyong buto na kulay kape, maayos na nakabalot sa telang katsa. Sa ibabaw ng mga ito ay isang lumang talaarawan na ang mga pahina ay madilaw na at marupok. Kinuha ni Beatrice ang talaarawan at binasa ang unang pahina. Para sa aking mahal na Beatrice, ang nakasulat sa sulat kamay ni Tatay Mateo, ang mga butong ito ay hindi ordinaryong kakao. Ito ang kriolyo, ang pinakamahal at pinakamabango sa lahat. Inilaan ko ang kalahati ng buhay ko para mahanap at maparami ang mga ito. Hindi ko man maibigay sa iyo ang isang marangyang kasal. Ibinibigay ko sa iyo ang susi ng iyong kalayaan. Itanim mo ang mga ito, anak. Sa bawat pait ng pagtatanim, may tamis na naghihintay sa huli. Naramdaman ni Beatrice ang pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa tuyong pahina ng talaarawan. Ngayon lang niya naintindihan kung bakit laging pagod ang kanyang ama, kung bakit ang mga kamay nito ay laging puno ng sugat at dumi. Hindi lang pala ito para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Naghahanda ang kanyang ama para sa isang kinabukasan na alam nitong maaaring kailanganin ni Beatrice balang araw. Tatay! Ang hikbi ni Beatrice habang niyayakap ang lumang talaarawan sa kanyang dibdib. Akala ko iniwan niyo akong walang anuman. Pero masigit pa pala sa ginto ang ibinigay niyo sa akin. Kinuha niya ang isang dakok ng mga buto ng kakao. Ang mga ito ay tila mga maliliit na bato sa kanyang palad, matigas at walang buhay sa unang tingin. Ngunit habang hinahawakan niya ang mga ito, naramdaman niya ang isang kakaibang enerhiya, isang tibok na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Sa sandaling iyon, ang kawalan ng pag-asa na bumabalot sa kanya ay unti-unting napalitan ng isang matigas na panata. Bubuhayin ko ang lupang ito, Tay, ang sumpa niya sa hangin. Gagawin kong ginto ang bawat butil na iniwan niyo. Hindi na ako muling yuyuko sa kahit na kanino. Hahayaan ko ang pait ng kakao na maging lunas sa pait na ibinigay nila sa akin. Inilabas ni Beatrice ang mga buto mula sa kubo at tumingin sa malawak na tuyong lupain. Ang sikat ng araw ay masakit na sa balat, ngunit hindi niya ito alintana. Sisimulan niya ang paghuhukay kahit gamit lamang ang kanyang mga daliri. Gagawin niyang daluyan ng buhay ang lupang ito, kahit na ang ibig sabihin nito ay uubusin niya ang lahat ng kanyang lakas. Habang nakatayo sa gitna ng pilapil, biglang tumayo ang balahibo ni Beatrice. Naramdaman niyang tila may mga matang nakatingin sa kanya mula sa malayo. Lumingon siya sa dulo ng lupain kung saan ang mga matataas na talahib ay sumasayaw sa hangin. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, nakita niya ang isang anino ng isang lalaki. Nakatayo ito ng matuwid, tila isang bantay na matagal nang naghihintay. Hindi niya maaninag ang mukha nito dahil sa tindi ng sikat ng araw sa likod nito. Ngunit ang presensya nito ay nagdulot ng isang kakaibang kaba at kuryosidad sa kanyang puso. Sino ang taong ito na nagmamasid sa gitna ng kawalan? Kaibigan ba siya na magdadala ng tulong o isa na namang anino ng nakaraan na susubok sa kanyang bagong nahanap na lakas? Walang kasing sakit ang hapdi ng sugat na nababahiran ng alat ng sariling pawis. Ngunit mas masakit ang katotohanan kung hindi ko itatanim ang mga butong ito. Tuluyan ng mabubura ang huling alaala ni tatay sa mundong ito. Ang bulong na ito ni Beatrice ay tila isang panalangin habang tinitingnan niya ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga kuko na dati ay maayos na inalagaan para sa araw ng kanyang kasal, ngayon ay puno na ng itim na dumi ng lupa at mga sariwang sugat mula sa matatalas na damo. Ang bawat kalyo sa kanyang palad ay nagpapaalala sa kanya ng bawat araw na ginugol niya sa ilalim ng nakatirik na araw, pilit na binibiyak ang tuyong lupa ng Davao. Ilang linggo na ang lumipas mula nang dumating siya sa lupain ng kanyang ama.
Ang marangyang puting gown na suot niya noon sa simbahan ay wala na. Pinalitan ito ng isang luma at kupas na t-shirt at pantalon na puno ng tagpi. Ang kanyang balat ay dahan-dahang nangungitim at ang kanyang katawan ay bumabagsak sa pagod tuwing gabi. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling gising, tila may apoy na hindi kayang patayin ng anumang bagyo. Isang hapon, habang pilit niyang binubungkal ang isang matigas na bahagi ng lupa, naramdaman ni Beatrice ang isang presensya sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita ang isang matandang babae na may bitbit na basket. Siya si Aling Marta, ang isa sa mga nakatira sa kalapit na bukid na dati ring nakatrabaho ni Tatay Mateo. Hiha, masyadong matigas ang lupang iyan para sa isang pares ng kamay na hindi sanay, ang malumanay na sabi ni Aling Marta. Ibinaba nito ang basket at kumuha ng isang bote ng tubig at isang pirasong kamote. Magpahinga ka muna. Kahit ang pinakamatibay na puno ay kailangang uminom para mabuhay. Naupo si Beatrice sa ilalim ng isang maliit na puno ng kaimito, kasama ang matanda. Habang nagpapahinga, napansin ni Beatrice ang mga galos sa braso ni Aling Marta. Nalaman niyang gaya niya, si Aling Marta ay biktima rin ng tadhana, iniwan ng asawa at pinagkaitan ng pagkakataon ng mga taong may kapangyarihan. Dito sa Davao, ang lupa ang tanging hindi marunong magsinungaling, Beatrice. Dagdag ni Aling Marta habang nakatingin sa malayo. Kung ibibigay mo sa kanya ang iyong dugo at pawis, ibabalik niya ito sa iyo ng siksik at liglig. Huwag mong pansinin ang mga taong tumatawa sa iyo sa bayan. Ang mga reyna ay hindi lang nakatira sa palasyo. Ang iba sa kanila ay nakaluhod sa putikan habang nagtatanim ng sarili nilang korona. Ang mga salitang iyon ay tila isang balsamo sa sugatang puso ni Beatrice. Sa unang pagkakataon, mula nang mamatay ang kanyang ama, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ang komunidad ng mga kababaihan sa paligid, mga nanay na maagang nabalo, mga asawang tinalikuran ng obligasyon, ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Tinuruan nila siya kung paano gamitin ang asarol ng tama, kung paano kilalanin ang tamang oras ng pagdidilig, at kung paano protektahan ang mga masaselang punla ng Criollo Cacao. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw ng paggawa, naiwan si Beatrice sa labas ng kanyang kubo. Nakita niya ang isang balde ng tubig at isang bagong hasang asarol na nakasandal sa kanyang pinto. Walang pangalan, walang sulat. Ngunit sa malayo, nakita niya ang anino ng lalaking nakita niya noong unang araw. Hindi ito lumapit. Hindi ito nagsalita. Tila isa itong tahimik na tagapagbantay na nagmamasid mula sa kadiliman. Sino ka ba talaga? Ang tanong ni Beatrice sa kanyang sarili. Ngunit bago pa man siya makahanap ng sagot, napansin niya ang isang bagay sa paanan ng kanyang unang taniman. Sa gitna ng itim na lupa, isang maliit na kulay lunti ang usbong ang sumisilip. Ito ang unang bunga ng kanyang paghihirap. Ang unang tanda na ang Criollo Cacao ay tinanggap na ang kanyang alay. Napaluhod si Beatrice. Sa harap ng maliit na halaman, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humawak sa malambot na dahon nito. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng tagumpay na mas matamis pa sa anumang tsokolate. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang binasag ng isang kakaibang ihip ng hangin. Ang mga dahon ng kaimito ay nagsimulang sumayaw ng marahas at ang amoy ng basang lupa ay naging masyadong matapang. Tumingala si Beatrice sa langit. Ang mga bituin ay dahan-dahang nilalamon ng naglalakihang itim na ulap. Ang buwan ay nagtago at ang paligid ay nabalot ng isang nakakatakot na kulay abong liwanag. Isang malakas na kulog ang gumulong mula sa kabundukan, tila isang babala mula sa kalikasan. Isang bagyo, isang dambuhalang unos ang paparating. Tumingin si Beatrice sa kanyang masaselang punla. Ang mga ito ay masyadong bata pa para harapin ang galit ng langit.
Mababawi ba ng isang gabi ng unos ang lahat ng buwan ng aking paghihirap? Hahayaan ko bang lamunin ng ulan ang huling pag-asa na itinanim ko sa lupang ito? Naramdaman ni Beatrice ang unang patak ng ulan sa kanyang pisngi. Malamig ito, matalim, at tila isang babala ng paparating na pighati. Habang ang hangin ay nagsisimulang humagupit, tumayo si Beatrice at kinuha ang mga lumang sako sa loob ng kubo. Hindi siya papayag, hindi sa pagkakataong ito. Huwag mong hayaang tangayin ng agos ang lahat ng ating pinaghirapan, tatay. Hindi ako susuko. Hinding-hindi ako susuko sa galit ng langit. Ang sigaw na ito ni Beatrice ay halos lamunin na ng dagundong ng kulog na tila nagmumula sa kailaliman ng mga bundok sa Davao. Ang ulan ay hindi lamang bumabagsak. Ito ay humahagupit. Bawat patak ay parang isang maliit na batong tumatama sa kanyang balat. Ang putikan ay dahan-dahang lumalamon sa kanyang mga paa, ngunit pilit siyang humahakbang patungo sa kanyang masaselang punla ng Criollo cacao. Bit-bit ang mga lumang sako at ilang pirasong kawayan. Pilit na itinatayo ni Beatrice ang mga munting proteksyon para sa kanyang mga halaman. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ginaw at ang kanyang paningin ay madalas na natatakpan ng tubig. Ngunit ang bawat galaw niya ay puno ng determinasyon. Sa bawat hampas ng hangin na tila gustong tumumba sa kanya, lalong humihigpit ang kanyang hawak sa lupa. Sa gitna ng kadiliman at hagupit ng bagyo, naramdaman ni Beatrice ang isang presensya sa kanyang tabi. Isang anino ang dahan-dahang gumagalaw sa kabilang dulo ng kanyang taniman. Isang malakas na bulto ng tao na hindi nagsasalita, ngunit mabilis na kumikilos upang tulungan siyang itali ang mga sako. Wala silang pag-uusap. Tanging ang tunog ng paghampas ng hangin sa mga dahon at ang mabigat na paghinga nila ang namamayani. Ang estrangherong lalaki ay tila isang anghel ng kadiliman, tahimik na nakikipaglaban kasabay niya. Nang sumapit ang madaling araw, ang galit ng kalikasan ay dahan-dahang humupa. Ang langit ay nagkulay abong pilak at ang amoy ng basang lupa ay humalo sa bango ng mga nabasag na dahon. Marumi, pagod, at halos wala ng lakas, nilibot ni Beatrice ang kanyang taniman. Maraming puno ang nabali at ang ilang bahagi ng lupa ay naanod ng tubig. Ngunit sa gitna ng pinsala, nakita niya ang karamihan sa kanyang mga Criollo cacao na nakatayo pa rin. Sila ay basa, ngunit buhay. Doon, sa paanan ng pinakamalaking puno na itinanim niya, nakita niya ang isang bunga na maagang nahulog dahil sa lakas ng hangin. Kinuha niya ito at dahan-dahang binuksan. Sa loob, ang mga puting butil ng kakao ay kumikinang sa ilalim ng unang sinag ng araw. Kumuha siya ng isa at inilagay sa kanyang bibig. Ang pait ay agad na kumalat sa kanyang dila, isang matapang at purong pait na tila sumasalamin sa lahat ng luhang ibinuhos niya. Ngunit kasunod nito ay isang kakaibang bango. Isang tamis na nagmumula sa kailaliman, ang katangiang nagpapakilala sa tunay na Criollo. Ito ang lasa ng kanyang tagumpay. Isang tagumpay na bininyagan ng unos at dinilig ng sarili niyang dugo at pawis. Lasa ng pag-asa, tay. Ang bulong niya habang ninanamnam ang pait na yon. Napangiti siya sa gitna ng pagod, ngunit ang kanyang kagalakan ay panandalian lamang. Pagbalik niya sa kanyang maliit na kubo, upang magpatuyo, nakita niya ang isang lumang dyaryo na naiwan marahil ng isa sa mga magsasakang tumulong sa kanya kahapon. Basang-basa ito, ngunit ang isang pahina sa gitna ay nanatiling nababasa. Isang pamilyar na mukha ang tumambad sa kanya. Isang malaking larawan ni Juan Miguel at Isabela ang nasa pahina ng lipunan. Sila ay nasa isang marangyang pagdiriwang sa Maynila. May hawak na baso ng mamahaling wine at nakasuot ng mga damit na ang halaga ay sapat na para itayo ang 10 ganitong taniman. Ang headline ay tungkol sa expansion ng pamilya de Silva sa industriya ng agrikultura. Naramdaman ni Beatrice ang biglang pagtigas ng kanyang panga. Ang init na naramdaman niya mula sa unang ani
ay biglang naglaho, pinalitan ng isang malamig na puot. Habang siya ay nakikipaglaban sa putik at bagyo para sa bawat butil ng kakao, ang mga taong sumira sa kanyang buhay ay nagpapakasasa sa karangyaan at ginagamit ang kanilang kapangyarihan upang lalong lumawak ang impluensya. Bakit habang ang bawat ugat ng aking mga halaman ay kailangang dumaan sa bawat butas ng karayom ng tadhana, sila ay tila hindi man lang nadadapuan ng alikabok ng pagdurusa? May katarungan pa ba ang langit? O sadyang ang mundo ay ginawa para lamang sa mga mapang-api? Maingat na itinupi ni Beatrice ang bahagi ng diaryong iyon at inilagay sa ilalim ng talaarawan ng kanyang ama. Hindi ito para saktan ang sarili, kundi para maging paalala. Isang paalala na ang pait na nasa kanyang dila ay kailangang maging isang sandata. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang dibdib kung saan nararamdaman pa rin niya ang mabilis na pintig ng kanyang puso. Isang bagong uri ng determinasyon ang sumibol sa kanya. Hindi na lamang ito tungkol sa pagbuhay sa lupa ng kanyang ama. Ito ay tungkol na sa pag-akyat mula sa putikan hanggang sa maabot niya ang kinalalagyan ng mga taong tumapak sa kanya. Ang bango ng tagumpay ay hindi nanggagaling sa mamahaling pabango, kundi sa amoy ng lupang dinilig ng sariling pawis at pinatibay ng mga pangarap na minsan nang itinapon. Ang kaisipang ito ang nagpatatag sa tindig ni Beatrice habang naglalakad siya sa loob ng malawak at marangyang convention hall sa sentro ng Davao. 5 taon na ang lumipas. Ang balat niya, na dati ay maputla dahil sa pighati, ngayon ay may kulay ng ginto. Isang tanda ng mga taon na ginugol niya sa ilalim ng araw. Ang kanyang suot ay isang simpleng terno na gawa sa hinabing tela mula sa mga katutubo, isang pagpupugay sa lupang nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang mukha na wala mang bakas ng mamahaling makeup, ay kakikitaan naman ng isang uri ng awtoridad na tanging karanasan lamang ang makakapagbigay. Sa gitna ng hall, ang booth ng Beatrice Cacao ay dinaragsan ng mga lokal at dayuhang negosyante. Ang bango ng kanyang purong kriolyo na tsokolate ay tila isang gayuma na humihila sa bawat dumaan. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang reyna ng kakao, ng Davao, ang babaeng nagawang gawing sining ang pait ng kanyang nakaraan. Habang maingat na ipinapaliwanag ni Beatrice ang proseso ng pagbuburo ng kanyang mga butil, biglang tumigil ang mundo sa kanyang paligid. Isang pamilyar na amoy ng mamahaling sigarilyo at pabango ang humalo sa bango ng kanyang kakao. Ang kanyang puso, na akala niya ay ganap ng manhid, ay nagbigay ng isang marahas na pintig. Dahan-dahan siyang lumingon. Doon, ilang hakbang lamang ang layo, nakatayo ang isang lalaking tila hindi binago ng panahon ang kayabangan sa mukha. Si Juan Miguel. Ngunit sa likod ng kanyang maayos na tuxedo, napansin ni Beatrice ang bahagyang paglaylay ng kanyang mga balikat at ang mga mata na tila laging may hinahanap na takas. Kasama niya si Isabela na nakasuot ng isang magarbo, ngunit tila luma ng estilo ng damit. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkainip. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang pagkagulat sa mukha ni Juan Miguel ay mabilis na napalitan ng isang mapang uyam ng ngiti, isang pagtatangkang itago ang kanyang pagkahiya sa harap ng babaeng dati niyang itinapon sa putikan. "Beatrice, is that really you?" Ang boses ni Juan Miguel ay may halong gulat at panliliit. Lumapit siya sa booth ni Beatrice. Ang kanyang mga mata ay mapanuring tiningnan ang mga simpleng kagamitan sa paligid. "I heard may nagpapatakbo ng isang maliit na farm dito na nagngangalang Beatrice, pero hindi ko akalain na ikaw iyon. You look different. Mas bumagay sa iyo ang amoy ng lupa kaysa sa amoy ng simbahan." Isang mahinang tawa ang kumawala kay Isabela. "So, ito na pala ang sinasabi nilang rising star ng Davao? Isang magsasaka na nagtitinda ng tsokolate sa gilid ng kalsada? How quaint, Juan Miguel. Akala ko ba ay big-time investor ang kikitain natin dito?" Hindi natinag si Beatrice. Ang kanyang mga kamay,
na mayroon pa ring mga kalyo mula sa paghawak ng asarol, ay maingat na nag-abot ng isang piraso ng kanyang pinakapait na tsokolate sa isang platito. Ang lupa ay hindi nagtatangi ng tao, Juan Miguel. Ibinibigay nito ang nararapat sa bawat isa batay sa kanilang sipag at katapatan. Ang matitigas na salita ni Beatrice. Ang kanyang boses ay kalmado, tila isang malalim na ilog na walang anumang alon. Maaring mas bumagay sa akin ang amoy ng lupa dahil ang lupang ito ang nagturo sa akin kung paano tumayo ng mag-isa nang walang kailangan pang apakan na ibang tao. Naramdaman ni Juan Miguel ang tama ng mga salitang yon. Ang kanyang panga ay tumigas at ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa galit na may halong inggit. Sa loob ng 5 taon, ang negosyo ng kanyang pamilya sa Maynila ay dahan-dahang kinakain ng mga utang at maling desisyon. Ang pagpunta nila sa Davao ay isang desperadong hakbang upang makahanap ng bagong supplier. At ang makitang ang babaeng binaliwala niya, ang may hawak ng susi sa kanyang kaligtasan, ay isang malaking sampal sa kanyang ego. Lumapit palalo si Juan Miguel, sapat na para marinig lamang ni Beatrice ang kanyang bulong na puno ng lason. Huwag kang masyadong kampante, Beatrice. Ang pagiging magsasaka ay isang maruming trabaho. Kahit gaano karami ang ginto mo, ang amoy ng putik ay hinding-hindi mawawala sa iyong balat. Akala mo ba ay nakakaangat ka na? Look at you. Pinagpapawisan ka pa rin para sa bawat sentimo. Tiningnan ni Juan Miguel ang paligid ng booth na tila ito ay isang mababang uri ng lugar. Pagkatapos ay muli siyang tumingin kay Beatrice. Ang kanyang nangiti ay puno ng gaslighting na dati ay nagpapahina sa dalaga. Beatrice, hanggang dito na lang ba ang narating mo? Isang magsasaka na nagpapanggap na reyna? Pagkatapos ng lahat, sa putikan ka pa rin pala babagsak. Do you honestly think anyone in this high society will ever truly respect a woman who smells like fermented beans? Ang huling tanong ni Juan Miguel ay umalingaw-ngaw sa pandinig ni Beatrice, tila isang huling pagtatangka, nagisingin ang lumang sugat ng kanyang kawalan ng tiwala sa sarili. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang matangkad at misteryosong lalaki ang lumapit sa booth at tumayo sa tabi ni Beatrice. Ang presensya nito ay tila isang pader na naghihiwalay kay Beatrice mula sa laso ni Juan Miguel. Sino ang lalaking ito na tila laging sumusulpot sa tuwing kailangan ni Beatrice ng katuwang? At ano ang gagawin ni Beatrice ngayong alam na niyang ang lalaking sumira sa kanyang nakaraan ay siya palang kailangan niyang harapin para sa kanyang kinabukasan? Ang bawat butil ng kakao na aking hinahawakan ay tila isang piraso ng aking kaluluwa. Manganis-nganis sa pait noong simula. Ngunit ngayon ay nagniningning na sa tamis ng tagumpay na hindi kayang bayaran ng anumang hiyas. Ang kaisipang ito ang nagpapangiti kay Beatrice habang tinatanaw niya ang malawak na lupain ng kanyang hasyenda mula sa balkonahe ng kanyang bagong bahay. Ang bahay na ito ay hindi isang palasyong bato na puno ng malamig na kagamitan. Ito ay isang tahanang gawa sa matitibay na kahoy, maluluwang ang bintana upang papasukin ang sariwang hangin ng Davao at laging may amoy ng bagong gawang tsokolate. 5 taon ng pagtitiis ang nagbunga ng isang imperyo. Ang Beatrice Cacao ay hindi na lamang isang maliit na booth sa convention. Ito na ang pangunahing supplier ng mga luxury hotel sa Singapore at Europe. Ngunit para kay Beatrice, ang pinakamalaking tagumpay niya ay hindi ang mga award na nakasabit sa kanyang dingding, kundi ang makita ang mahigit 50 kababaihan, mga nanay, mga byuda, at mga biktima ng pang-aabuso na ngayon ay may maayos na hanapbuhay sa kanyang plantation. Ang kanyang tagumpay ay naging tagumpay ng buong komunidad. Madam Beatrice, narito na po ang listahan ng mga kumpanyang nag-apply para sa ating exclusive partnership para sa susunod na taon, ang malumanay na sabi ni Aling Marta. Ang matanda ay hindi na lamang isang kapitbahay. Siya na ang tumatayong tagapamahala ng planta at kanang kamay ni Beatrice.
Kinuha ni Beatrice ang folder. Habang binabasa ang mga pangalan, tumigil ang kanyang paningin sa isang pamilyar na logo. De Silva Agribusiness Solutions, ang kumpanya ng pamilya ni Juan Miguel. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa loob ng ilang buwan-buwan, lihim niyang binabantayan ang pagguho ng imperyo ng mga De Silva sa Maynila. Ang kanilang mga warehouse ay nabaon sa utang, ang kanilang mga kagamitan ay isa-isang narimata, at ang kanilang reputasyon ay nadungisan dahil sa mga pekeng produktong inilalabas nila para lamang makatipid. Ang pag-apply nila sa Beatrice Cacao ay hindi isang business move. Ito ay isang sigaw para sa pagsaklolo. Huwag niyo munang ibasura ang folder na ito, Aling Marta. Ang utos ni Beatrice habang hinihimas ang gilid ng papel. Hayaan nating maramdaman nila ang kaba ng paghihintay. Hayaan nating isipin nila na may pag-asa pa sila bago ko tuluyang hilahin ang huling hibla ng kanilang kaligtasan. Sa kabilang dako ng bansa, sa loob ng isang madilim at magulong opisina sa Makati, hinampas ni Juan Miguel ang kanyang mesa. Ang boses ng kanyang ina, si Doña Victoria, ay tila isang sirena na walang tigil sa pagpunit ng kanyang pandinig. Juan Miguel, sinasabi ko na sa'yo, kailangan nating makuha ang kontratang yan mula sa babaeng yon. Hindi mo ba naiintindihan? Kung hindi tayo makakapag-supply ng premium cacao sa susunod na buwan, kukunin ng bangko ang bahay na ito. Ang hiyaw ng matandang babae. Ang kanyang mga mukha ay tila mas lalong tumanda dahil sa stress at ang kanyang mga mamahaling alahas ay isa-isang nang pinalitan ng mga imitasyon para lamang mapanatili ang hitsura ng karangyaan. Ma, sa tingin mo ba ay madali iyon? Si Beatrice iyon, Beatrice iyon, ang babaeng iniwan ko sa altar. Sa tingin mo ba ay tutulungan niya tayo pagkatapos ng lahat? Ang pabalik na sigaw ni Juan Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng puyat at alak. Ang kanyang asawang si Isabela ay wala na ring ibang ginawa kundi ang magkulong sa silid at umiyak dahil hindi na niya mabili ang mga bagong disenyo ng mga bag na gusto niya. Gamitin mo ang iyong galing, Juan Miguel. Akala ko ba ay mahal ka niya? Ang mga babaeng ganyan ay madaling mapalambot ang puso. Magmakaawa ka kung kailangan. Sabihin mo na nagkamali ka, na mahal mo pa rin siya. Gawin mo ang lahat para makuha ang pirma niya. Ang pagpupumilit ni Doña Victoria, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at kawalang hiyaan. Balik sa Davao, isang gabi ng pagdiriwang para sa masaganang ani. Ang bawat sulok ng hacienda ay maliwanag, puno ng tawanan at tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga pinggan. Habang ang lahat ay nagsasaya, lumabas si Beatrix sa hardin upang huminga ng malalim. Naramdaman niya ang isang presensya sa likod ng malaking puno ng kakao. Ang misteryosong lalaki na ngayon ay kilala na niya bilang si Gabriel, ang tahimik na investor na tumulong sa kanya noong mga unang taon, ay lumapit sa kanya. Ang tagumpay ay mas masarap kapag alam mong wala kang tinapakang tao para marating ito, Beatrice. Ang malalim na boses ni Gabriel. May dala siyang isang maliit na tasa ng mainit na tsokolate at iniabot ito sa dalaga. Ang kanilang mga kamay ay bahagyang nagdampi, isang pagdampi na nagdulot ng isang kakaibang init sa dibdib ni Beatrice, isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Salamat, Gabriel. Pero alam mo, hindi pa tapos ang laban. May mga multo ng nakaraan na pilit na kumakatok sa aking pinto. Ang sagot ni Beatrice habang nakatingin sa malayo. Huwag mong hayaang sirain ng mga multong yon ang kapayapaang itinayo mo. Pero kung kailangan mo ng katuwang sa pagharap sa kanila, alam mong narito lang ako. Ang tapat na pangako ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay tumitig ng malalim kay Beatrice, isang tingin na puno ng respeto at isang damdaming higit pa sa pagkakaibigan. Ngunit ang romantikong sandaling iyon ay binasag ng pagtunog ng telepono ni Beatrice. Isang hindi kilalang numero. Dahan-dahan niyang sinagot ang tawag
at ang boses sa kabilang linya ay sapat na para manigas ang kanyang buong katawan. Beatrice, si Juan Miguel ito. Parang awa mo na. Kailangan kitang makausap. Malapit na ako sa gate ng hacienda mo. Huwag mo akong itaboy. Please. Mamamatay kami kapag hindi mo kami tinulungan. Naramdaman ni Beatrice ang mabilis na pag-akyat ng galit sa kanyang lalamunan. Ang bawat alaala ng kanyang amang namatay sa simbahan, ng kanyang pagkakadapa sa putikan, at ng panlalait ni Doña Victoria ay tila isang pelikulang mabilis na umiikot sa kanyang isipan. Bakit sa gitna ng aking pinakamalaking tagumpay, ang tadhana ay pilit pa ring ibinabalik sa akin ang taong naging mitya ng aking pinakamalaking pighati? Handa na nga ba akong maging isang reyna na marunong magpatawad? O ang pusong ito ay mananatiling bilanggo ng galit hanggang sa huli? Beatrice, naririnig mo ba ako? Please. Ang muling pagsusumamo ni Juan Miguel sa telepono, ang kanyang boses ay basag at puno ng takot. Tumingin si Beatrice kay Gabriel pagkatapos ay sa malawak niyang lupain. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono nang hindi sumasagot, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa isang matinding desisyon. Beatrice, aminin mo man o hindi, alam nating dalawa ang katotohanan. Hindi mo mararating ang kinalalagyan mo ngayon kung hindi dahil sa sakit na ipinalasap ko sa'yo. Utang mo sa akin ang bawat ektarya ng lupang ito dahil ako ang naging mitya ng iyong pagsisikap. Sa madaling salita, ako ang arkitekto ng iyong tagumpay. Ang boses ni Juan Miguel ay puno ng nakakasulasok na kumpiyansa habang nakatayo siya sa loob ng opisina ni Beatrice. Sa kabila ng kanyang gusot na tuksedo at ang pawis na namumuo sa kanyang noo, nagagawa pa rin niyang maglakad ng may ere. Tila ba siya pa rin ang Panginoon sa buhay ng babaeng nasa kanyang harap. Lumingon-lingon siya sa mga mamahaling dekorasyong gawa sa naor at ang mga sertipikong nakasabit sa dingding bago muling itinuon ang kanyang mapanuring paningin kay Beatrice. Nakatayo si Beatrice malapit sa bintana. Hawak ang isang kristal na baso ng malamig na tubig. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa baso. Sapat na para mamuti ang kanyang mga dulo ng daliri, ngunit ang kanyang mukha ay nananatiling parang estatwa sa katahimikan. Sa labas, ang mga manggagawa sa hasyenda ay masayang nag-aani ng mga gintong bunga ng kakao, isang eksenang sumisimbolo sa lahat ng kanyang pagsisikap na ngayon ay pilit na dinudungisan ng presensya ng lalaking ito. Nandito ka para humingi ng tulong, Juan Miguel, pero ang lumalabas sa bibig mo ay mga salitang tila ikaw pa ang may utang na loob sa akin? Ang mahinahong sagot ni Beatrice. Ibinaba niya ang baso sa mesa. Ang tunog ng pagdampi ng kristal sa kahoy ay tila isang babala sa gitna ng tensyon. Ang kapal ng mukha mo ay kasing itim ng mga butil na nabulok sa ilalim ng ulan. Lumapit si Juan Miguel. Sinubukang abutin ang kamay ni Beatrice, ngunit mabilis itong iniwas ng dalaga. Beatrice, honey, listen to me. I did what I had to do. Pinili ko si Isabela para sa pamilya ko, pero ang puso ko naiwan sa'yo. Akala mo ba naging masaya ako? Araw-gabi, ikaw ang iniisip ko. Ang pag-iwan ko sa'yo sa altar ay ang pinakamalaking sakripisyo ko para maprotektahan ka sa utang ng pamilya ko. Ngayon, mayaman ka na. Pwede na nating ituloy ang naudlot nating pangarap. Tulungan mo lang ang kumpanya namin at ipapangako ko, iiwan ko si Isabela para sa'yo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Beatrice. Ang gaslighting ni Juan Miguel ay tila isang luma at sirang plaka na pilit na inuulit ang isang kasinungalingan. Sa bawat salita nito, naaalala ni Beatrice ang malamig na bangkay ng kanyang ama sa simbahan, ang mga gabing wala siyang makain, at ang bawat sugat sa kanyang kamay na hinding-hindi na mabubura ng anumang matamis na salita. Itigil mo na ang palabas na ito, Juan Miguel. Ang putol ni Beatrice sa kanyang mga salita. Lumakad siya patungo sa kanyang safe at kinuha ang isang lumang dokumento na matagal na niyang itinatago.
Nalaman ko na ang lahat. Akala mo ba ay hindi ko malalaman kung bakit biglang nawala ang lahat ng naipon ni Tatay Mateo bago ang araw ng kasal natin? Akala mo ba ay mananatiling lihim ang ginawa mong pagmamanipula sa kanyang mga account para pambayad sa sugal at utang ng ina mo? Biglang napatigil si Juan Miguel. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng pagmamalaki ay biglang namutla. Tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay bumaba sa kanyang mga paa. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa dokumentong hawak ni Beatrice at sa seryosong mukha ng dalaga. Beatrice, hindi yan totoo. Gawa-gawa lang yan ng mga taong gustong sirain ako sa iyo. Ang nauutal na pagtatanggol ni Juan Miguel. Ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay nagbunyag ng kanyang pagkakasala. Hindi lang ikaw ang naging mitya ng sakit ko, Juan Miguel. Ikaw ang magnanakaw na pumatay sa pag-asa ng tatay ko. Bago pa man siya malagutan ng hininga sa simbahan, ang bawat sentimong kinuha mo ay dugong dumanak sa aking mga kamay habang binubuhay ko ang lupang ito. Ang mariing pahayag ni Beatrice. Lumapit siya ng husto sa lalaki, sapat na para maramdaman nito ang galit na nagmumula sa kanyang hininga. Ngayon, sabihin mo sa akin, bakit kita tutulungan? Bakit ko isasalba ang taong nagnakaw sa ama ko at pumatay sa huling sandali ng kanyang kaligayahan? Napaatras si Juan Miguel hanggang sa tumama ang kanyang likod sa pinto. Ang maskara ng kanyang pag-ibig ay tuluyan ng nalaglag. Inilalantad ang isang henang lalaki na wala nang matatakbuhan. Sa labas ng silid, nakatayo si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagbabantay, handang pumasok sa isang iglap kung kailanganin ni Beatrice. Kung hindi mo kami tutulungan, Beatrice, sisiguraduhin ko na babagsak din ang hasyendang ito. Hindi mo alam kung sino ang kinalalaban mo. Ang huling banta ni Juan Miguel, isang desperadong pagtatangka na bawiin ang kanyang nawawalang kapangyarihan. Tumingin si Beatrice sa kanya ng may halong awa at puot. Tapos na ang panahong takot ako sa iyo, Juan Miguel. Ang tanging babagsak dito ay ang iyong pamilya. At panonoorin ko ang bawat sandali nito mula sa itaas ng aking tagumpay. Nang tuluyang lumabas si Juan Miguel sa kanyang opisina, naramdaman ni Beatrice ang biglang paglambot ng kanyang mga tuhod. Napakapit siya sa kanyang mesa. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Ang katotohanang matagal na niyang pinaghihinalaan ay kumpirmado na. Ang lalaking akala niya ay mahal niya noon ay siya palang unti-unting pumatay sa kanyang ama bago pa man sumapit ang araw ng kanilang kasal. Bakit kailangang maging ganito kalalim ang sugat na iniwan ng nakaraan? Sapat na ba ang pagbagsak ng kanilang negosyo para mabigyan ng katarungan ang bawat pisong ninakaw niya sa pawis ni Tatay Mateo? O may mas matindi pang kabayarang dapat singilin ang tadhana mula sa kanila? Isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Gabriel na may dalang baso ng tubig. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala na tila nais niyang pasanin ang lahat ng bigat na nararamdaman ni Beatrice sa sandaling iyon. Isang pirasong papel lang pala ang katapat ng lahat ng inyong kayabangan, Doña Victoria. Ang akala ninyong matibay na tore ng mga De Silva ay gawa lang pala sa baraha na dahan-dahang itinitumba ng hangin ng katotohanan. Ang bulong na ito ni Beatrice ay tila isang hatol habang binabasa niya ang mga huling dokumento sa kanyang mesa. Sa loob ng 5 taon, hindi lang siya nagtanim ng kakao. Nagtanim din siya ng mga matatalinong hakbang sa mundo ng pananalapi. Ngayon, hawak na niya ang katibayan. Ang Beatrice Cacao, ang nakabili sa malaking bahagi ng utang ng pamilya De Silva mula sa mga bangko. Siya na ang bagong Panginoon ng kanilang kapalaran. Habang ang simoy ng hangin sa Davao ay nagdadala ng amoy ng hinog na kakao, sa Maynila naman ay bumabalot ang amoy ng luma at maalikabok na pagkatalo. Sa loob ng mansyon ng mga De Silva, ang katahimikan ay binasag ng malakas na paghikbi ni Isabela. Nakaupo ang babae sa sahig ng kanyang malaking walk-in closet,
napapaligiran ng mga bakanteng shelf. Ang kanyang mga mamahaling designer bags at sapatos ay isa-isang kinuha ng mga sheriff kaninang umaga. Juan Miguel, gawin mo ang lahat. Hindi ko kayang mabuhay ng ganito. Ang mga kaibigan ko, pinagtatawanan na ako sa social media. Ang hiyaw ni Isabela. Ang kanyang makeup ay nagkalat sa kanyang mukha dahil sa luha. Ang dating reyna ng lipunan ay mukha na ngayong isang batang inagawan ng laruan. Tumahimik ka, Isabela. Wala na tayong magagawa. Ang babaeng hinamak natin noon, siya na ang may-ari ng lahat ng utang natin. Ang pabalik na sigaw ni Juan Miguel. Nakatayo siya sa gitna ng sala, nakatingin sa mga dingding kung saan dati ay nakasabit ang mga mamahaling painting, na ngayon ay tanging mga puting bakas na lang ang naiwan. Ang kanyang taksido ay lukot, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning. Pumasok si Doña Victoria sa silid. Ang kanyang mukha ay parang isang tuyong dahon. Hawak niya ang isang sulat na may selyo ng korte. Kailangan na nating lisanin ang mansyong ito bukas, Juan Miguel. Saan tayo pupunta? Wala na tayong natitirang pera. Ang lahat ng ating ari-arian ay kontrolado na ng kumpanya ni Beatrice. Ang bawat salita ng matandang babae ay parang isang turok ng karayom sa natitirang pride ni Juan Miguel. Ang gaslighting na ginawa niya kay Beatrice noon ay tila bumalik sa kanya ng 10 ulit na mas matindi. Naalala niya kung paano niya tinawag na basura ang dalaga. At ngayon, siya ang nakatayo sa gitna ng sarili nilang basurang buhay. Sa Davao, dahan-dahang iniligpit ni Beatrice ang mga dokumento. Pumasok si Gabriel sa opisina. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng paghanga. Beatrice, handa na ang lahat. Bukas, ang pamilya de Silva ay formal nang mapapaalis sa kanilang mansyon. Ano ang susunod mong hakbang? Tuluyan mo na ba silang wawasakin? Tumingin si Beatrice sa labas ng bintana, kung saan ang mga bituin ay nagsisimulang magpakita sa langit. Naramdaman niya ang bigat ng desisyong ito sa kanyang puso. Ang hustisya ay nasa kanyang mga kamay na. Ngunit ang tanong ay kung anong uri ng hustisya ang gusto niyang makamit. Hindi ko kailangang maging marahas, Gabriel. Ang malumanay na sagot ni Beatrice. Ang tadhana na ang gumagawa ng paraan para pagbayarin sila. Ang pinakamatinding parusa para sa mga taong mapagmataas ay hindi ang mamatay, kundi ang mabuhay nang walang kapangyarihan at makitang ang taong hinamak nila ang siyang nagbibigay sa kanila ng huling pagkakataon. Kumuha si Beatrice ng isang ballpen at nilagdaan ng isang espesyal na utos. Isang kautusan na hindi nila inaasahan. Nang sumunod na araw, habang bitbit ni na Juan Miguel ang kanilang mga iilang maleta sa labas ng kanilang mansyon, isang itim na sasakyan ang huminto sa kanilang harap. Bumaba ang isang abogado at nag-abot ng isang dokumento. Mula ito kay Madam Beatrice. Ang maikling sabi ng abogado. Binasa ni Juan Miguel ang papel at halos hindi siya makapaniwala. Hindi sila tuluyang itatapon sa kalsada. Inaalok sila ni Beatrice ng isang trabaho sa kanyang bagong planta ng kakao sa probinsya bilang mga ordinaryong manggagawa sa paglilinis ng mga butil. May matitirhan sila, isang maliit na kubo na katulad ng tinirhan ni Beatrice noon, at may sapat na sahod para sa pagkain. Ano? Gusto niyang magtrabaho tayo sa putikan? Gusto niyang maging utusan tayo ng isang magsasaka? Ang nanginginig na galit ni Doña Victoria. Ang kanyang mukha ay namula sa tindi ng kahihiyan. Ito lang ang paraan para hindi tayo mabulok sa kalsada, Ma. Ang pabulong na sagot ni Juan Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng pagkatalo. Tumingin siya sa malayo, tila nakikita ang mukha ni Beatrice na nakangiti sa kanya. Isang nangiting hindi puno ng galit, kundi ng isang uri ng kapatawarang mas masakit pa sa anumang sampal. Bakit sa huling sandali, ang taong winasak ko ang siyang nag-uunat ng kamay para saluhin ako sa aking pagbagsak?
Ito ba ang tunay na tagumpay ni Beatrice? Ang ipakita sa akin na sa kabila ng lahat ng ginto at kapangyarihan, ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng pusong marunong magpatawad, ngunit hindi nakakalimot sa hustisya. Habang sumasakay sila sa sasakyan patungo sa kanilang bagong buhay sa probinsya, tiningnan ni Juan Miguel ang kanyang mga kamay. Malinis ang mga ito, walang dumi, walang kalyo. Ngunit alam niyang simula sa araw na ito, ang bawat butil ng kakao na hahawakan niya ay magpapaalala sa kanya ng bawat kasalanang ginawa niya kay Beatrice at sa kanyang ama. Walang amoy na mas masangsang kaysa sa bulok na dangal na pilit itinatago sa likod ng mga lumang alahas na wala na ring ningning. Ang kaisipang ito ang dumaan sa isip ni Beatrice habang nakatayo siya sa beranda ng kanyang opisina, pinapanood ang paghinto ng isang luma at maalikabok na sasakyan sa bungad ng kanyang planta. Mula rito, nakita niya ang pagbaba ni Juan Miguel, Isabela at Doña Victoria. Ang kanilang mga kilos ay mabibigat, ang kanilang mga balikat ay nakayuko, at ang kanilang mga mukha ay tila mga aninong naliligaw sa liwanag ng Davao. Sinalubong sila ni Aling Marta na may hawak na listahan ng mga gawaing dapat nilang tapusin. Walang espesyal na pagbati, walang red carpet. Ang tanging naririnig ay ang ugong ng mga makina sa loob ng planta at ang huni ng mga kuliglig sa paligid. Madam Beatrice, narito na po sila. Ang mahinahong ulat ni Gabriel sa kanyang likuran. Lumapit ang lalaki at tumayo sa tabi niya. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na haligi na nagbibigay ng proteksyon. Hayaan mo silang pumasok, Gabriel. Gusto kong makita nila ang mundo sa paraang nakita ko ito nung itinapon nila ako. Ang tugon ni Beatrice. Nang pumasok ang tatlo sa opisina, ang lamig ng aircon ay hindi sapat para pawin ang tensyong namamayani. Si Doña Victoria ay pilit pa ring nagtataas ng noo, kahit na ang kanyang bestida ay lukot na at ang kanyang mga sapatos ay puno ng putik mula sa labas. Si Isabela naman ay nakatungo. Ang kanyang mga mata ay pilit na iniiwasan ang bawat kagamitan sa loob ng silid na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng kanyang nawala. So, ito na ba ang gusto mo, Beatrice? Ang makita kaming nagmamakaawa? Ang bungad ni Doña Victoria, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at kahihiyan. Nakuha mo na ang lahat sa amin. Ano pa ang gusto mo? Dahan-dahang humarap si Beatrice sa kanila. Ang kanyang mukha ay parang isang kalmadong dagat, walang bakas ng puot, tanging isang malalim na uri ng kapayapaan na mas lalong nakakapangliit sa mga taong nasa harap niya. Hindi ko nakuha ang lahat sa inyo, Doña Victoria. Kinuha ninyo ang lahat sa sarili ninyo dahil sa inyong kasakiman. Ang malumanay na sagot ni Beatrice. Narito kayo dahil binigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay ng marangal sa pamamagitan ng sarili ninyong mga kamay. Aling Marta, ipakita mo sa kanila ang kanilang tutuluyan. Dinala sila ni Aling Marta sa isang maliit na kubo sa dulo ng hasyenda. Ang mismong kubo kung saan nagsimula si Beatrice. Ang bubong nito ay nipa, ang sahig ay kawayan, at ang tanging gamit sa loob ay isang maliit na banig at isang gasera. Dito kami titira? Ang histerikong tanong ni Isabela. Beatrice, hayop ka. Hindi kami mga aso para itapon sa ganitong lugar. Lumingon si Beatrice bago pa man makapasok sa kanyang opisina. Sa lugar na yan ko nahanap ang aking sarili, Isabela. Sa lugar na yan namatay ang aking ama habang binubuhay ang pangarap ko. Kung sa tingin mo ay mas mababa ang lugar na yan kaysa sayo, baka kailangan mong tanungin ang sarili mo kung bakit ka nauwi sa putikan. Kinabukasan, ang tunog ng kampana sa 5:00 ng madaling araw ang naging bagong orasan ni na Juan Miguel. Pinilit silang magtrabaho sa ilalim ng init ng araw. Si Juan Miguel ay inatasang magbuhat ng mga mabibigat na sako ng kakao, habang si Isabela at Doña Victoria ay kailangang mag-uri ng mga butil sa ilalim ng isang mainit na shed. Napanood ni Beatrice mula sa malayo si Juan Miguel
na nahihirapan sa bigat ng sako. Ang kanyang mga kamay na dati ay sanay sa paghawak ng baso ng wine, ngayon ay nanginginig at nasusugatan. Nakita niya rin ang pag-iyak ni Isabela habang pinipili ang mga butil. Ang kanyang mga kuko ay dahan-dahang nadudumihan at nasisira. Sa isang pagkakataon, lumapit si Beatrix sa kanila habang nagpapahinga sila sa ilalim ng puno. Inabutan niya sila ng tubig, hindi sa basong kristal, kundi sa isang simpleng tabo. Ang pait ng kakao ay hindi lang nasa lasa, Juan Miguel. Nasa bawat patak din ito ng pawis na kailangan mong ibuhos para mabuhay, ang sabi ni Beatrice. Tumingala si Juan Miguel sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Beatrice, patawarin mo ako. Hindi ko alam na ganito kahirap ang pinagdaanan mo. Ang paghingi ng tawad ay madali, Juan Miguel. Ang pagbabayad sa bawat sentimong ninakaw mo sa tatay ko ang kailangang dumaan sa proseso. Ang mariing sagot ni Beatrice bago siya tumalikod. Habang naglalakad palayo, naramdaman ni Beatrice ang kamay ni Gabriel na humawak sa kanyang balikat. Isang tahimik na suporta. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng hapon, isang malakas na sigaw ang nanggaling sa loob ng planta. Madam Beatrice! Si Doña Victoria! Nawalan po ng malay! Ang sigaw ng isa sa mga manggagawa. Tumakbo si Beatrice patungo sa planta. Doon, nakita niya ang matandang babae na nakasubsob sa putikan. Ang mga kamay ay mahigpit pa ring nakahawak sa isang tumpok ng mga butil ng kakao. Ang mukha nito ay namumutla at ang paghinga ay mababaw. Bakit sa gitna ng aking pagpapatupad ng katarungan, ang tadhana ay tila naglalagay ng panibagong pagsubok sa aking konsensya? Ito ba ang hangganan ng aking paghihiganti? O ang pagsisimula ng isang panibagong trahedya na maaaring muling sumira sa kapayapaang pilit kong binuo? Naramdaman ni Beatrice ang mabilis na pintig ng kanyang puso. Tumingin siya kay Juan Miguel, nagulantang at hindi alam ang gagawin, at kay Isabela na nagsimulang maghisterya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng tagumpay ni Beatrice ay tila naging isang mabigat na katanungan. Hanggang saan ang hangganan ng katarungan bago ito maging kalupitan? Ang buhay ay parang isang marupok na hibla ng sinulid, madaling maputol, lalo na kapag binigyan ng bigat ng sariling mga kasalanan. Ang kaisipang ito ang dumaan sa isip ni Beatrice habang nakatingin siya sa walang malay na katawan ni Doña Victoria. Ang matandang babae na dati ay tila isang reyna na hindi kayang abutin ng putik, ngayon ay nakahandusay sa basang lupa ng planta. Ang kanyang marangyang ayos ay wala na. Ang kanyang buhok ay nagulo at ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit ni Beatrice ay tila biglang natuyo. Pinalitan ng isang matinding pait ng pagkakatulad. Naalala niya ang kanyang ama. Naalala niya kung paano bumagsak si Tatay Mateo sa sahig ng simbahan. Ang pagkakaiba lang, si Tatay Mateo ay namatay na may malinis na konsensya, habang si Doña Victoria ay tila dinadaganan ng lahat ng kanyang mga maling desisyon. Tumawag kayo ng ambulansya. Dalhin niyo siya sa pinakamalapit na ospital. Ngayon din. Ang mabilis na utos ni Beatrice. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ngunit may isang uri ng awtoridad na hindi matatanggihan. Mabilis na kumilos ang mga manggagawa. Binuhat nila ang matandang babae patungo sa sasakyan ng hasyenda. Si Juan Miguel ay tila isang batang nawawala. Nakatitig lamang sa kanyang ina habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Si Isabela naman ay nakaupo sa isang tabi. Umiiyak ng walang tigil, ngunit walang ginagawa para tumulong. Beatrice, huwag mo siyang hayaang mamatay. Patawarin mo kami. Ang pabulong na pagsusumamo ni Juan Miguel habang nakaluhod siya sa harap ng dalaga. Ang kanyang mga kamay ay puno ng dumi ng kakao at ang kanyang mga luha ay lumilikha ng mga guhit sa kanyang madusing na mukha. Tiningnan siya ni Beatrice ng matagal. Hindi ako ang nagdidikta ng buhay at kamatayan, Juan Miguel.
Pero hindi ako ang taong hahayaan ng isang tao na mamatay sa harap ko nang wala akong ginagawa. Sumama ka na sa ospital. Pagdating sa ospital, ang bawat sandali ay tila isang taon sa bagal. Nakaupo si Beatrice sa waiting area, malayo kina Juan Miguel at Isabela. Pumasok si Gabriel na may dalang 2 tasa ng kape. Ibinigay niya ang isa kay Beatrice at marahang naupo sa tabi nito. Masyado kang mabait para sa mga taong sumira sa iyo, Beatrice. Ang malumanay na sabi ni Gabriel. Alam mo namang marami ang magsasabi na nararapat lang sa kanila ang nangyayaring ito. Huminga ng malalim si Beatrice. Ang init ng kape ay tila nagbibigay ng kaunting lakas sa kanyang pagod na katawan. Ang katarungan ay hindi tungkol sa pagiging malupit, Gabriel. Kung hahayaan ko ang aking sarili na maging kasing sama nila, anong pagkakaiba ko sa kanila? Ang tunay na tagumpay ko ay hindi ang makita silang mamatay, kundi ang makita silang mabuhay at harapin ang katotohanan ng kanilang mga ginawa. Lumabas ang doktor at ibinalita na ligtas na si Doña Victoria, ngunit ang matanda ay dumanas ng malubhang stroke na nagdulot ng pagkaparalisa ng kalahati ng kanyang katawan. Hindi na siya makakapagsalita ng maayos at kakailanganin niya ng pangmatagalang pag-aalaga. Nang pumasok si Beatrice sa silid ni Doña Victoria, ang katahimikan ay nakabibingi. Ang matandang babae ay gising, ngunit ang kanyang mga mata ay wala ng ningning ng kapangyarihan. Nang makita niya si Beatrice, ang isang butil ng luha ay gumulong sa kanyang pisngi. Isang luhang hindi nanggagaling sa galit, kundi sa isang matinding hiya at pagsisisi. Lumapit si Beatrice at hinawakan ang nangangalit na kamay ng matanda. Hindi niya ito ginawa para manguyam. Ginawa niya ito dahil sa sandaling iyon, hindi na niya nakikita ang kontrabida ng kanyang buhay. Ang nakikita na lang niya ay isang matandang babaeng sawi, isang taong naging bilanggo ng sarili niyang kasamaan. Huwag kayong mag-alala, Doña Victoria. Sasagutin ko ang lahat ng gastusin niyo rito sa ospital. Pagkatapos nito, maaari kayong bumalik sa hasyenda. Magpapatayo ako ng isang maliit na silid na mas maayos para sa inyo. Ang pabulong na sabi ni Beatrice. Napahagulgol si Juan Miguel sa gilid ng kama. Ang kanyang pagkatao ay tuluyan ng gumuho. Ang lahat ng kanyang gaslighting at manipulasyon sa loob ng maraming taon ay tila naging abo sa harap ng kabutihang ipinapakita ng babaeng winasak niya. Beatrice, bakit? Ang tanging naisambit ni Juan Miguel. Bakit mo pa rin kami tinutulungan? Dahil ito ang itinuro sa akin ni Tatay Mateo. Ang sagot ni Beatrice habang nakatingin sa bintana, kung saan ang araw ay dahan-dahang sumisikat sa ibabaw ng Davao. Ang pagpapatawad ay hindi para sa inyo, Juan Miguel. Para ito sa akin. Para sa kapayapaan ng aking kaluluwa. Gusto kong matulog sa gabi na alam kong wala akong utang na loob sa galit. Lumabas si Beatrice sa ospital kasama si Gabriel. Ang hangin ay sariwa at ang bango ng Davao ay tila mas lalong tumamis. Naramdaman niya ang isang matinding kaluwagan sa kanyang dibdib. Ang sugat na 5 taon nang nakabuka ay dahan-dahan nang naghihilom. Tapos na ba ang lahat, Beatrice? Ang tanong ni Gabriel habang naglalakad sila patungo sa sasakyan. Hindi pa, Gabriel. Ito pa lang ang simula. Ang makahulugang sagot ni Beatrice. Ngayon, itatayo ko naman ang isang pundasyon para sa mga anak ng aking mga manggagawa. Gusto kong ang Beatrice Cacao ay maging simbolo ng pag-asa, hindi lang ng tsokolate. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang tawag ang natanggap ni Gabriel. Ang kanyang mukha ay biglang nagseryoso. Tumingin siya kay Beatrice na may halong pangamba. Beatrice, may balita mula sa planta. May isang kumpanya mula sa Europe na gustong bumili ng buong hasyenda mo sa halagang hindi mo aakalain. Pero ang kondisyon nila, kailangan mong paalisin ang lahat ng manggagawa mo at palitan sila ng mga makina. Naramdaman ni Beatrice ang muling pagtaas ng tensyon sa kanyang puso. Ang pagsubok sa kanyang katapatan sa kanyang mga kasama
ay dumating na. Ibebenta ba niya ang kanyang imperyo para sa isang buhay na wala nang iisiping problema? O pananatilihin niya ang kanyang prinsipyo kahit na ang ibig sabihin nito ay makipaglaban muli sa mga dambuhalang kumpanya? Bakit sa tuwing akala ko ay nakamit ko na ang rurok ng kapayapaan, ang tadhana ay laging may baon na panibagong sugal? Handa ko bang itaya ang lahat ng aking narating para sa mga taong naging pamilya ko sa gitna ng hirap, o ang kinang ng bilyong piso ay muling bubulag sa aking paningin? Tumingin si Beatrice sa malayo, sa direksyon ng kanyang hasyenda kung saan naghihintay ang kanyang mga nanay at mga manggagawa. Ang kanyang sagot ay tila nakaukit na sa kanyang puso bago pa man niya ito bigkasin. Ang tunay na halaga ng isang tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng mga numerong nakasulat sa isang tseke, kundi sa dami ng mga pamilyang nakakasalo mo sa hapagkainan dahil sa iyong paninindigan. Ang kaisipang ito ang tila naging isang matibay na pader sa isip ni Beatrice habang nakaharap siya sa dalawang lalaking nakasuot ng mamahaling tuksido sa loob ng kanyang opisina. Ang mga kinatawan mula sa isang dambuhalang kumpanya sa Europa ay naglatag ng isang dokumento na ang halaga ay sapat na para bilhin ang buong bayan ng kanyang kinalakihan. Ang bango ng kanilang mamahaling kape ay humahalo sa amoy ng kanyang tsokolate. Ngunit para kay Beatrice, ang amoy na ito ay tila may halong lason ng panghahamak. Madam Beatrice, kailangan ninyong intindihin. Ang negosyo ay tungkol sa efficiency. Ang inyong mga manggagawa ay mababagal, nagkakamali, at nangangailangan ng pahinga. Ang aming mga makina ay hindi napapagod. Isipin ninyo ang kikitain ninyo kapag wala na kayong kailangang paswelduhin buwan-buwan. Ang sabi ng isang lalaki, ang kanyang boses ay malamig at walang pakiramdam. Tila ba ang bawat tao sa labas ay isa lamang balakid sa kanilang malaking kita. Tumingin si Beatrice sa labas ng kanyang bintana. Nakita niya si Aling Marta na tinuturuan ng isang bagong manggagawa kung paano hawakan ng maingat ang mga butil. Nakita niya ang mga tawanan ng mga nanay habang nagpapahinga sa ilalim ng puno. Ang mga anak nilang nagtatakbuhan sa gilid ng taniman dahil alam nilang ligtas ang kanilang kinabukasan dito. Nakita niya rin sa di kalayuan si Juan Miguel na tahimik na nagtatrabaho. Ang kanyang dating kayabangan ay napalitan na ng isang uri ng pagpapakumbabang tanging ang paghihirap lamang ang makakapagbigay. Ang aking hasyenda ay hindi ilang isang pabrika ng tsokolate. Ang mahinahong sagot ni Beatrice. Ang kanyang boses ay matatag, tila isang malalim na ugat na hindi kayang bunutin ng anumang bagyo. Ito ay isang tahanan. Ang bawat butil ng kakao na inilalabas namin ay may kaluluwa dahil ito ay hinawakan ng mga kamay na puno ng pagmamahal at sakripisyo. Kung aalisin ko ang aking mga manggagawa, aalisin ko rin ang puso ng produktong ito. Pero Madam Beatrice, bilyon ang pinag-uusapan natin dito. Maari na kayong magretiro sa Paris o London. Bakit ninyo pipiliin ang mga magsasakang ito kaysa sa inyong sariling kaligayahan? Ang pagpupumilit ng isa pang kinatawan, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Isang matamis at payapang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Beatrice. Ang kaligayahan ko ay hindi matatagpuan sa Paris. Narito ito, sa bawat ngiti ng mga nanay na nakapagpaaral ng kanilang mga anak. Narito ito, sa bawat pagkakataong ibinibigay ko sa mga taong gustong magbago. Ang inyong bilyon ay walang silbi kung ang kapalit nito ay ang pagkagutom ng mga taong naging pamilya ko noong wala pa akong anuman. Dahan-dahang tumayo si Beatrice at iniabot pabalik ang dokumento nang hindi man lang ito nilalagdaan. Maari na kayong umalis. Ang Beatrice Cacao ay mananatiling gawa ng tao para sa tao. Nang lumabas ang mga kinatawan, pumasok si Gabriel sa silid. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga. Lumapit siya kay Beatrice
at hinawakan ng kanyang mga kamay, ang mga kamay na mas pinili ang paninindigan kaysa sa bulag na kayamanan. Alam mo, Beatrice, sa araw na ito, mas napatunayan mong ikaw ang tunay na reyna. Hindi dahil sa iyong korona, kundi dahil sa iyong puso, ang pabulong na sabi ni Gabriel. Ang kanyang haplos ay nagbigay ng isang kakaibang init na tila bumalot sa buong pagkatao ni Beatrice. Isang hapon matapos ang pangyayaring iyon, dinalaw ni Beatrice si Doña Victoria sa maliit na bahay na ipinagawa niya para sa matanda. Ang matanda ay nakaupo sa isang wheelchair, nakatingin sa labas ng bintana habang hinihintay ang pagdating ni Juan Miguel mula sa trabaho. Nang makita niya si Beatrice, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang napuno ng luha. Hindi na makapagsalita ng maayos ang matanda. Ngunit ang kanyang kamay ay dahan-dahang itinaas upang hawakan ang kamay ni Beatrice. Isang pagpapakumbabang huli naman ay dumating pa rin. Naramdaman ni Beatrice na ang lahat ng pait ng nakaraan ay tuluyan ng natunaw. Ang katarungang hinangad niya ay hindi dumating sa anyo ng kamatayan, kundi sa anyo ng pagbabago at pag-asa. Lumabas si Beatrice sa hardin kung saan naghihintay si Gabriel. Ang langit ay nagkukulay kahel at lila. Isang hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang araw at ang pagsisimula ng isang bagong bukas. Gabriel, ang tawag ni Beatrice, ang kanyang boses ay puno ng kagaanan. Handa na ako. Handa para sa ano, Beatrice? Ang tanong ni Gabriel habang nakatingin sa kanya ng may pagmamahal. Handang buksan ang aking puso para sa isang panibagong kabanata. Isang kabanata na hindi na tungkol sa paghihiganti o pagbabayad ng utang, kundi tungkol sa pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Ang sagot ni Beatrice. Ang simoy ng hangin sa Davao ay tila sumang-ayon sa kanyang mga salita. Ang bango ng kakao ay humahalo sa amoy ng kalayaan. Ang Beatrice na biktima ay wala na. Ang Beatrice na mapagpatawad at matatag ang siyang nananatili. Bakit sa gitna ng lahat ng pait na ipinalunok sa akin ng tadhana, sa huli ay nakahanap pa rin ako ng tamis na mas matindi pa sa pinakamahal na tsokolate? Sapat na ba ang kapayapaang ito para sabihing tapos na ang aking laban? O ito pa lang ang simula ng isang buhay na tunay na makabuluhan? Nang hawakan ni Gabriel ang kanyang kamay at dahan-dahang lumakad patungo sa kanilang kinabukasan, alam ni Beatrice na sa wakas, ang kanyang kaluluwa ay nakauwi na sa tunay nitong tahanan. Ang bawat paglubog ng araw sa mga burol ng Davao ay tila isang muling pagsulat ng kasaysayan ng aking puso. Isang paalala na ang pinakamadilim na gabi ay kailangan lamang palipasin upang masilayan ang isang umagang mas maningning pa sa ginto. Lumipas ang 7 taon mula nang ang puting gown ni Beatrice ay mabahiran ng alikabok at luha sa sahig ng katedral. Ngayon, ang suot niya ay isang simpleng bestidang yari sa koton. Ang kanyang mga paa ay matatag na nakatapak sa lupang hindi natuyo at bitak-bitak, kundi puno ng buhay at luntiang pangako. Ang hasyenda ng Beatrice Cacao ay hindi na lamang isang negosyo. Ito ay naging isang buhay na monumento ng pag-asa para sa daan-daang pamilya. Naglalakad si Beatrice sa gitna ng mga puno ng kakao kasama si Gabriel. Hawak-hawak nila ang mga kamay ng isang munting batang babae, si Maria Clara, na may mga matang kasing ningning ng mga bituin at tawang tila musika sa pandinig. Sa bawat hakbang, nararamdaman ni Beatrice ang init ng palad ni Gabriel. Isang init na hindi nagmula sa pagsinta lamang, kundi sa isang malalim na paggalang at pagkakaibigan na nabuo sa gitna ng bawat pagsubok. Tingnan mo sila, Gabriel, ang malumanay na sabi ni Beatrice habang nakatingin sa bagong tayong paaralan sa loob ng hasyenda. Ang mga batang yan ay hindi na kailangang maranasan ang pait na naranasan ko. Lalaki silang may dangal at may lupang maaring tawaging sariling kanila. Dahil iyon sa iyo, Beatrice. Ang tugon ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng paghanga.
Pinili mong maging isang bukal ng biyaya kaysa maging isang balon ng puot. Iyan ang tunay na legasiya ni Tatay Mateo. Sa dulo ng taniman, nakita ni Beatrice si Juan Miguel. Wala na ang mamahaling tuksido at ang mapagmataas na tindig. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt na basa ng pawis. Ang kanyang mga kamay ay bihasa na sa pag-aayos ng mga basket. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, dahan-dahang yumuko si Juan Miguel bilang tanda ng paggalang, isang pagpupugay na nanggagaling sa isang pusong dumaan sa apoy ng pagsisisi. Hindi na siya ang lalaking nagnakaw ng pangarap. Siya na ngayon ay isang taong pilit na binubuo ang sarili sa pamamagitan ng tapat na paggawa. Si Doña Victoria naman ay nananatiling tahimik sa kanyang wheelchair sa isang maayos na bahay sa gilid ng plantasyon. Ang kanyang mga mata ay madalas na nakatitig sa mga puno, tila nagbibilang ng bawat butil ng kakao bilang panalangin ng kapatawaran. Si Isabela ay matagal nang umalis, piniling hanapin ang sarili sa malayo. Malayo sa karangyang dati ay naging bilangguan ng kanyang kaluluwa. Naramdaman ni Beatrice ang isang matinding kapayapaan na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ang tanong na dati ay nagpapagising sa kanya sa gabi. Kung nakamit na ba niya ang katarungan, ay mayroon na ngayong malinaw na sagot. Ang katarungan ay hindi ang makitang nagdurusa ang kanyang mga kaaway. Ang katarungan ay ang makita ang sarili niyang malaya mula sa tanikala ng kanilang mga pagkakamali. Napatawad na ba niya sila? Oo, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang puso sa isang buhay na walang bigat. Natagpuan na ba niya ang bininyen? Sa bawat tibok ng puso ni Gabriel sa tabi niya, sa bawat tawa ni Maria Clara, at sa bawat bango ng tsokolating niluluto sa planta, doon niya nahanap ang kanyang langit sa lupa. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay nakaukit na sa bawat butil ng kriyoyo kakao. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nagmumula sa apelyidong dala niya o sa perang nasa kanyang pitaka. Ang tunay na halaga ay nabubuo sa bawat sugat na piniling maghilom, sa bawat pait na ginawang tamis, at sa pananatiling matapat sa sarili sa kabila ng lahat ng panlalait ng mundo. Tay, ang bulong ni Beatrice sa hangin habang tumitingala sa asul na langit. Salamat sa pamanang ito. Hindi lang kakawang itinanim nyo, kundi isang pusong hindi sumusuko. Nang dahan-dahang lumubog ang araw, nagyakap ang pamilya sa gitna ng bango ng Davao. Ang reyna ng kakao ay hindi na nag-iisa. Ang kanyang korona ay hindi gawa sa ginto, kundi sa pagmamahal ng mga taong kanyang tinulungan at sa kapayapaang sa wakas ay kanyang nakamit.